Isang mapagpalang umaga, mga kapatid, or God's morning sa ating lahat. At ngayon pong araw at oras na ito, ngayon po ay araw ng Sabado, July 12. Baka July 12 ay June 12 pala. Okay. Bago siguro tayo magsimula, partner, ikaw pa, anong unang ginawa mo nung ikaw ay gumising? Nag-pray. Pray. Anong pasalamat? Pasalamat. Nagising pa. Oo. Kasi maraming hindi na nagigising. Madaming hindi na nagigising. Okay. So, pagpapasalamat. So, parehas tayo. Kasi ang ating topic ngayon ay may kaugnayan. Kasi sa buhay ng isang Kristiyano ngayon, o ang bawat tao ngayon, ay masasabi na natin, ito yung hindi natin nagagawa. Yung pagiging unfruitful ng pagiging isang Kristiyano. Parang naging complacent na lang tayo. Parang ito na lang yung dapat natin gawin. Parang ganun, no? Ang isang buhay ngayon, mapapansin natin, at ating pag-uusapan ngayon, ay tungkol sa buhay natin, our self-reflection, ourself, me, I, and myself. Patungkol sa paano ba tayo hindi nagiging unfruitful. Kaya nga po sa topic natin ito, ay una nating naitanong, pagising pa lang ba, pagmulat mo, Lord, salamat po, Panginoon. Nanalangin tayo, nagpasalamat tayo, at meron tayong panibagong buhay. At katulad na araw na ito, ngayong araw ng Sabado, it's Saturday, It's Saturday, July 12, 2025, at sa oras na ito ng 6 a.m., tayo ay dadako doon sa ating talata, ng ating pag-uusapan ngayon mula dito sa Psalm 105, verse 1. At ito yung ating pag-uusapan ngayong umagang ito. From heart to harvest. Spreading God's fame. Ano ba natin ikinakalat ang kabutihan ng Diyos o ang kapurihan ng ating Panginoon Diyos sa ating buhay. At ngayon, tunguhan na po natin yung talata. Tayo po ay pangungunahan ng aking partner para po sa ating pagbabasa ng talata at pagnanalangin. God's morning, mga kapatid. Tayo po ay dadako sa pagbabasa ng mga awit 105 verse 1. Dapat na si Yahweh ating Panginoon ay pasalamatan, ang kanyang ginawa sa lahat ng bansa dapat ipaalam. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na kami ay nakagising pa, na meron pa kaming pagkakataon upang papurihan ka, Panginoon. Napakabuti mo sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat po. Ganon din po, Panginoon, sa mga may sakit na nakakarinig ng iyong mga salita, lalo na po si Pastora Belma. Amen. Na nakikipaglaban po ngayon sa kanyang buhay, Panginoon. Natakip po siya kahapon. Maraming salamat po, Panginoon, sa complete recovery na ibibigay mo sa kanya at sa financial na pangangailangan na kailangan niya para sa kanyang papa-hospital, Panginoon. Maraming salamat po sa pagpaprovide ng lahat ng iyon. Ganun din po sa mga hindi nabanggit, Panginoon, na nakakaramdam ng mga sakit, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang kanilang mga katawan ay maiayos at nang sa ganun ay maging wala na po yung sakit na kanilang nararamdaman. Alam po namin na ikaw lang po ang makakapagpagaling ng lahat ng sakit na nararamdaman nila, Panginoon. Maraming salamat po. Ganun din po sa aming mga kasalanan, Panginoon. Patawarin mo po kami. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. Patuloy mo po kami bigyan ng pabor, Panginoon, sa mga kasalanan na aming mga nagagawa. Patawarin mo po kami, Panginoon. Ganun din po sa aming mga tututunan ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa knowledge at wisdom na ibibigay mo
upang aming maintindihan ang gusto mong sabihin sa aming Panginoon, upang ito ay maging gabay namin sa aming mga susunod na araw. Maraming salamat po. This our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Napakaganda ng talatang ito. At ito ay nagpapatungkol sa ating relasyon sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga doon sa Amplified Version, "Oh, give thanks to the Lord, call upon His name." At bakit na ba natin kailangan tawagin yung pangalan ng Panginoon Diyos? "Make known to His deeds among the people." Bakit natin kailangan gawin ng bagay na ito? Sabi nga, ito ay higit pa sa isang simpleng panalangin. Ito'y isang masasabi nating lifestyle ba natin? O isang paraan ng pamumuhay na nagmumula sa ating mga puso at umaani ng buong harvest sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kalwalhatian na ating Panginoon Diyos. So, ito yung spreading God's fame sa ating buhay. Kaya nga po ito'y nagiging isang katanungan sa atin. Na yan ba yung ating Panginoon Diyos? Sabi nga po, ang pagbibigay ng pasasalamat sa Panginoon ay hindi lang basta pagsasabi ng thank you. Di ba? Pagka yung dumating na sa atin, ikaw ba yung nakapagpasalamat sa Panginoon? Thank you. Parang tapos na, Parang nawaglit na. Isabihin, parang ubos na rin yung bunga. Parang gano'n. Kaya nga po, ay nabanggit natin kanina sa ating topic na ito ngayon. Ito ay nagbibigay ng paggising sa mga Kristiyano ngayon na tila hindi na nakikita yung bunga after all these things. Kaya nga po marami na nagiging ungrateful Christian. Marami na sa buhay ng isang tao na nawawala na yung espiritong ito. At katulad ng ating si Haring David, na siya sumulat ng talata, ay nagpapakita po sa atin na alam niyo yung kanyang tungkod, punong-puno yan ang kabutihan ng Diyos. Isinusulat po niya yun. Kaya nga po sa buhay natin sa church, lagi nating pinaalalahanan yung ating mga kapatid, magdala kayo ng notebook. Pagka tayo po ay napunta sa mga gawain katulad na ito, magdala po tayo ng notebook kasi mahalaga po na isulat natin. Yan po ang katangian ng isang Kristiyano na sabi natin ay na magbubunga. Kasi nga po, yan ay binabalik-balikan niya, tinitingnan niya yung kabutihan, lalo na sa panahon na may problema. Ngayon, nowadays, sa buhay natin, tayo ay lumalapit lamang sa Panginoon pag may kailangan. Saka lang tayo nagbubuklat ng Biblia pag tayo ay pagod na pagod, hirap na hirap. At yan po yung katotohanan na sa panahon ngayon ay lumalapit lamang tayo sa Panginoon Diyos kapag tayo ay mayroong pangangailangan. Pero lagi po natin tandaan na ang pagbibigay ng pasasalamat sa Panginoon ay hindi lang pagsasabi ng thank you. Ito po isang pagkilala sa kanyang walang hanggang pag-ibig at tawa at grasya sa ating buhay. At ang pagtawag po natin sa kanyang pangalan, sabi doon sa talata, ang pagtawag natin sa ating Panginoong Hesus ay isang deklarasyon ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya bilang ang ating Panginoon at tagapagligtas. Minsan naririnig natin yan pagka yung tayo ay natatakot. Diyos ko po! Di ba? That is naging given na. Oh my God! Pero minsan, ito ay nagagamit din sa mga walang kabuluhan. May mga bagay na sabihin natin, oh my God, parang wala namang kakwenta-kwenta, ginagamit natin sa walang kabuluhan yung pangalan ng Diyos. Maraming bagay na parang na hindi na nabibigyan ng kahalagahan ng pangalan ng ating Panginoon Diyos. Hindi na nabibigyan ng kahalagahan ng pasasalamat sa Panginoon Diyos. Kaya nga po, marami sa mga Kristiyano ngayon ang hindi na nakikita ang bunga bilang isang Kristiyano. Kaya nga po mga kapatid, dito sa pag-alam natin sa gawa ng ating Panginoon Diyos, ay nagpapakita sa atin ng
bunga ng pasasalamat. At ang pag-alam natin sa kanyang mga gawa, sa mga tao man, no, ay isang, sabi nga, ito po ay isang mandato, isang utos, isang na dapat po nating ibahagi ang kabutihan ng Diyos. Saan pong paraan yan? Sa pamamagitan natin ng testimony. Kaya nga po mahalaga yung fellowship eh. Kaya nga po mahalaga yung meron kang kinabibilangang church. Kasi doon mo na ipabahagi, maging online man yan, o physical, doon mo na ibabahagi ang storya ng Diyos sa buhay mo. That is the story of God in your life. Not your story. Yes, part ka nun. Kasi istorya ng Diyos yun eh. At ito po yung pagpapaalala at pagbabago ng ginawa ng Diyos sa ating buhay. That is, sabi nga, it's the fruit na ikaw ay na kay Kristo. Ikaw ay bagong nilalang. Ikaw ay binago ng Diyos. Sabi nga, hindi kayong secret agent na masasabi mo, Kristiyano ka ba talaga? Parang gano'n. Ay, Kristiyano ka pala. Parang gano'n. No? Ay, hindi halata. No? Parang gano'n. Kaya nga mga kapatid, sa ating pagtungo sa ating pag-aaral na ito, so nais ko lang po muna magbigay ng mga self-question o self-reflection sa ating buhay. At para sa kaugnayan ng ating tinatalakay ngayon, ay ating pong pag-isipan, ating pong i-check sa buhay natin upang ito ay makatulong sa atin sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Tayo ba ay nasa track pa o direksyon ng ating Panginoon Diyos o nawawala na? Kaya minsan sa buhay natin, minsan tanungin din natin, bakit yung mga tao na sa buhay ko ay tila parang nawawala na yung mga kaibigan? Kaya sabi nga, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng tamang direksyon. Kaya ako yung mga taong yan, sabi nga, hindi lahat kasi na kaibigan makakasama mo. Hindi lahat ng gusto mong tao na sa buhay mo, may isasama mo sa direksyon ng Diyos. May iba-ibang layunin, no? Pero ang mabigat nito, ang sinasabi natin dito, paano kung isang taong ito nawala na sa Panginoon? No? Yun, nakakatakot. Kaya ito po yung ating bulay-bulayan, ating pag-aralan ngayon, no? At magsimula tayo sa mga katanungan na ito upang sa buhay natin ay ating pag-isipan, no? At ang unang tanong, ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pasasalamat para sa akin? Ano ba talaga? What is the true meaning of thank you? No? Ito, at sabi nga, ito ba ay simpleng pagsasabi lang na pagkilala sa pagmamahal ng Diyos? No? O sa pangkatanungan, gaano ba ako kaaktibo sa pagtawag sa panalangin ni Jesus o pagtawag natin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus? Gaano pa natin ginagawa yon? How often? Gaano kadalas ang minsan? No? Ginagawa ko ba ito araw-araw sa lahat ng aspeto ng buhay ko? Paano ko ba ipaalam ang mga gawa ng Diyos sa ibang tao? No? Ano ang aking testimony? May nababahagi na ka ba ng testimony mo? Paano ko ito may babahagi ng may integridad at pagmamahal? Yun po yung mga katanungan. Ano ang mga hadlang na pumipigil sa akin para magawa ito? Takot? Kawalan ng tiwala sa sarili ba? O kakulangan ng kaalaman? Nakakatanungan pa, ano ang magiging epekto ng pagbabahagi ng aking testimony sa buhay ng ibang tao? Paano ito magliliwanag? O masasabi ba nating magliliwanag ba ang daan ng buhay nating ito sa Diyos o sa ibang tao? Mga kapatid, sa mga katanungan ito at sa ating tinatalakay ngayon, no, sa Psalm 101 of 5 verse 1 at sa kontekstong ito ng katotohanan, at makikita po natin ang dalawang bahagi, katotohanan at kasinungalingan sa ating paglalakad o sa ating walk of faith. No, kaya nga po sa buhay natin ito, sa ating walk of faith na ito, nakasama natin ang Panginoon Diyos,
ito po ay nagpapaalala sa atin na itong talatang ito ay nagbibigay liwanag sa landas tungo sa isang buhay na puno ng bunga. Sabi nga po, we have the fruit of the Spirit, we have the gift of the Holy Spirit, pero nagbubunga ba yan? I'm sure kung yung kaloob ng Panginoon Diyos, the gift of the Spirit, ay ginagawa natin, nilalakaran natin, pinapractice natin, magbubunga yan. At hindi ka magiging unfruitful. At kabaligtaran naman ito yon. Dahil kung yung gift of Spirit, binigyan ka man ng regalo ng Panginoon Diyos, nasa iyo man ang regalong yon, hindi mo naman ito ginagamit, it will never be fruitful. Kaya nga po, nagiging carnal lang yung ating pananampalataya. Hindi siya nagiging spiritual. Madalas po tayong naharap sa mga kasinungalingan ng kaaway. Yan po yung ating mga nararanasan, yung mga struggle na yan. Mga kasinungalingan ng mundong ito. At minsan, kahit mga kasinungalingan na rin na nagmumula sa ating mga puso. Puro kasinungalingan po yan. The truth and lie. Knowing the fruit of good and evil in a lie. At yun din po yung kung bakit ipinagbawal ang Panginoon Diyos kay Eva at Adan ang punong yun. Because nowadays, ito yung nakikita natin kahit ng kasalukuyan. Dahil sa pagkaalam natin sa mabuti at masama. At ito na rin yung hindi natin pagsunod sa kabutihan ng Diyos. Ang mga kasinungalingang ito ay naglalagay o naglalayong pigilan tayo sa ating pasasalamat sa Diyos, sa ating pagtawag sa pangalan ng Panginoon, na katulad ng paalala ng ating konteksto ngayon, at pagbabahagi ng kanyang mga gawa sa ating buhay. Sabi nga, active ka minsan sa ministeryo, pero hindi ka active doon sa pagpapasalamat sa Diyos. At nakikita lang natin yan sa mga Bible study. Doon po natin yan madalas, nakikita. Sabi nga, ang ministeryo, turuan mong tumugtog, turuan mong kumanta, turuan mong mag-preach. Yan, okay yan. Pero mas mahalaga rin po na turuan mong manalangin. Turuan mong magpasalamat sa Panginoon Diyos. It's different things. Kasi ito yung paglapit sa Panginoon Diyos. Minsan, it's a bait. Yes. O mga pain na magandang pain. Sabi nga, good bait para mapalapit sa Panginoon. Pero, patatagin po natin ang pundasyong ito. Ang pundasyon ng pasasalamat sa Panginoon Diyos. Ang pundasyon na nagpapakita ng tunay na layunin ng Diyos. Kaya nga po sa buhay ng isang Kristiyano, ang mga taong napapalayo sa ating Panginoon Diyos ay nagkakaroon po ito ng ito po ay nagkakaroon ng at na makikilala natin sa buhay ng isang Kristiyano o sa buhay din natin ng masasabi po natin ng kawalan ng pasasalamat. Itong mga taong ito, yung mga walang pasasalamat sa Panginoon Diyos. Ito po yung pagtuon ito yung mga taong para makita natin sa buhay natin at sa buhay ng ibang tao. Ito yung kawalan ng pasasalamat sa Diyos. Ito po yung mga taong mahilig tumuon sa negatibo, pagrereklamo, at pagkalimot sa mga biyaya ng Diyos. Kaya nga bago ka magreklamo, isipin mo muna ano yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. Nakaraan, pinag-usapan po natin yung James 1:9, di ba? Na wag po tayong, we need to slow to speak. Matuto po tayo makinig. Ito po ay sabi nga ay, ang kawalan ng pasasalamat sa ating Panginoon Diyos. Ito ay kasinungalingan na nagsasabing hindi sapat ang pagpapala ng Diyos. Kung hindi tayo marunong magpasalamat sa simpleng bagay, pagising pa nga lang, paano na sa malalaking bagay? Kaya nga po ang kawalan ng pasasalamat sa pananaw ng Biblia ay hindi lamang simpleng pagkalimot ng pasasalamat. Mas malalim pa ito.
isang pagwawalang bahala sa kabutihan ng Diyos at isang pagtuon sa sarili natin at sa mga bagay na kulang. Kaya nga mapapansin natin yung mga taong yan, ang laging tinitingnan nila kung ano yung wala sa kanila, hindi kung ano yung meron sa kanila. Kaya nga hindi sila magiging grateful. Ito po ay isang spiritual na sakit. Masasabi na po natin. This is spiritual sickness. Kapag tayo ay hindi marunong magpasalamat, kapag tayo ay masyadong puro reklamo, ito po ay spiritual sickness in our life na kinakailangang mahilom ng Diyos. At ito po ay nakaka-apekto sa ating relasyon sa ating Panginoon Diyos at sa ating kapwa. Bigyan po natin ng analogy. Isipin po natin yung ating pagkakaibigan. Di ba may kaibigan ka? Partner ka, may kaibigan ka ba? Yeah. Meron. Okay. Lahat tayo may kaibigan. Sabi nga, meron tayong, at isipin natin yung ating isang kaibigan na laging nagbibigay sa atin ng oras, effort, tulong, at kahit mga regalo. No? Pero palagi tayong busy. Isipin natin yan, yung kaibigan natin palaging busy. O kaya, hindi natin napapansin ang mga ginagawa niya para sa atin. Kasi nga busy ka. Di ba? Hindi natin siya binabati. O kaya hindi man lang tayo nagsasabing, thank you. Thank you. Yan, no? Thank you sa kape. Yan. Okay? Ganito ang kawalan ng pasasalamat sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. No? Ating na-internalize, Dahil ang ating Panginoon Diyos, siya ang ating pinakamalapit na kaibigan. Ang nagbibigay ng lahat ng bagay sa atin. Buhay, kalusugan, pamilya, pagkain, sama na natin ng kape, at ang lahat ng mga pagpapala sa ating buhay. Siya yun. Everything we have right now, mga nakikita at hindi nakikita, galing sa Kanya. Amen? Pero, kung palagi tayong nakatuon sa mga bagay na kulang, sa mga problema natin, attend ka ng Bible study, may pinagdadaanan ako, pastor. Attend ka ng church, may pinagdadaanan ako, pastor. Busy ako. At hindi natin napapansin ang kanyang patuloy na kabutihan. Parang sinasabi natin na hindi natin pinahalagahan ang kanyang pagmamahal at pag-aalaga. Pastor, ganito naman yung ginagawa ko . That's your justification. God knows. Sabi nga, parang ang kaibigan natin na lagi nating binabaliwala. No? Maaring masaktan at mawalan ng gana ng natulungan pa tayo. Diba, minsan may mga kaibigan tayo na gusto nating hilahin, pabalik. Pero sila naman talaga ang ayaw. Wala tayong magagawa doon. Dahil ganun din ang Diyos. Ang kawalan ng pasasalamat ay hindi lamang, sabi nga, ay simpleng pagkalimot. Ito ay isang pagwawalang bahala sa kanyang pag-ibig na maaring makasira sa ating relasyon sa kanya. Di ba? Pag may important client ka, talagang ika-cancel mo lahat kasi alam mo makakabenta ka . Tama ba? Ay nga si Lord, minsan kina-cancel natin . Yes, naintindihan niya ng Diyos. Pero minsan, intindihin din natin. Baka naman naging scapegoat mo na yon. Na lagi na lang sa tuwing may gawain ng Panginoon, busy ka pa rin. Wala kang time sa Kanya. O inaantay mo na, Lord, pag pinagpala mo na ako, saka na lang ako gagawa sa iyong kaharian. Hanggang sa hindi mo na makita yung mga mabuting ginagawa ng Panginoon Diyos kasi lagi ka na nakatuon sa mga bagay na hindi ginagawa sa iyo ng Diyos. And that is lie. And that is also a sign na natatrap ka na
ni Satan. No, tandaan po natin, for the love of money or the material things in our life is the root of all evil. Pag ang Diyos ay pangalawa lang sa buhay mo, that is the root of evil. Because mas mahal mo mga bagay, mas mahal mo mga tao sa buhay mo. Hindi ito nagpapakita. Sabi nga ito ay isang sign that you have a spiritual sick. You are spiritually sick. No? Sabi nga, dahil hindi lang ito, mga kapatid, nakaka-apekto sa ating relasyon sa Diyos, kundi pati na rin sa ating pakikipag-ugnayan sa iba. Kapag hindi tayo marunong magpasalamat sa Diyos, mahirap din para sa atin na magpasalamat sa mga taong nasa paligid natin. Sa mga taong ginamit o ginagamit ng Panginoon Diyos sa buhay natin. Kaya nga lagi na lang tayo nakaabang, Lord, yun yung gagamitin mong tao. Nakaabang ka doon sa mga taong gagamitin ng Diyos. Sabi nga, minsan, we ask for, Lord, doon sa pagpapala ng Diyos, Lord, what is your blessing? Hindi tayo nagpapasalamat doon sa nagpapala. No? Hindi ang ating pasasalamat lagi doon sa pagpapala. Hindi siya nagpapala. Kapag hindi po tayo marunong magpasalamat sa Diyos, mahirap din po natin makita ito. Kaya nga ang pagiging mapagpasalamat ay hindi lang isang simpleng asal. Ito'y isang mahalagang elemento sa pagpapalalim ng ating pagkakaibigan sa Diyos at sa pagpanatili po ng malusog na relasyon natin sa ating Panginoon Diyos at sa mga tao sa ating paligid. Parang ang pag-aalaga natin sa ating mga kaibigan. Diba? May mga kaibigan tayo, kailangan din nating alagaan ang ating relasyon sa Diyos sa mamamagitan ng pagpapahayag ng ating pagpapasalamat sa kanyang mga biyaya. Kaya nga po isang paalala ng talata mula po dun sa Romans 1 verse 21. Ano po yung sinasabi doon? Kahit alam na nilang may Diyos, siya'y hindi nila pinaparangalan bilang Diyos, ni pinapasalamatan man lang. Sa halip, naghahaka-haka sila sa mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Ito po yung nagdidilim ng pag-iisip. Ano ho? Kaya nga po, napakahalaga po ng ating pagiging involved sa mga churches natin na kinabibilangan. Kung tayo ay kabilang doon sa church natin, ay maging bahagi po tayo. Dahil ang kawalan ng pagpapasalamat, no? Kaya nga po tayo pumupunta sa ating mga churches, suma-attend sa ating mga Bible study at sa ating mga pag-aaral. Ito po ay sign ng pasasalamat natin sa ating Panginoon Diyos. At katulad nung binasang talata doon sa Romans 1:21, no? Itong mga taong ito ay dahil sa kawalan ng pasalamat, nagdilim na ang kanilang isip, akala lang nila, tama yung kanilang ginagawa. No? Dahil nagiging unfruitful na sila, dahil ang buhay nila ay nakatuon na lang doon sa mga material things, puro doon sa material blessing. Wala na yung spiritually sick talaga. Itong mga taong ito na nagpapakita na sabi nga ay walang relasyon, no? Parang ang relasyon na lang nila ay doon sa pagpapala na natatanggap nila. Na pag dumating yung mga bagay na minsan sinisisi pa ang ating Panginoon Diyos. Kaya nga po ang kawalan ng pasasalamat ay unang hakbang patungo sa sakit tong sabihin yung pagkabulok ng puso. The rotten heart. Kapag hindi natin kinikilala ang Diyos bilang tagapagkaloob ng lahat, nagiging madilim ang ating pananaw. At ito po'y napupuno ng pride. Siguro, tunghayan po natin yung istorya ng ating Panginoon sa Kristo. Doon sa Luke 17, verse 11 hanggang 19. Tingnan po natin ito. Pinagaling ang 10 kitungin. 11. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. 12.
Nang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 kitungin. Tumingin ang mga ito sa may kalayuan, 13, at sumigaw, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. 14. Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pare. Habang sila'y naglalakad, sila na may gumagaling at luminis. 15. Nang mapuna ng isa sa kanilang magaling na, nagbalik siya at sumigaw ng pagpupuri sa Diyos. 16. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito ay si Samaritano. 17. Hindi ba't 10 ang aking pinagaling at nilinis? Tanong ni Jesus, nasaan ang siyam? 18. Wala nang nagbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito. 19. Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Amen. Nakita po natin yon, no? Sa ating mga kaibigan, ganun din. Maaring binagi na natin sila ng Panginoon, na salita ng ating Panginoon Diyos. Maaring ilan lang dyan ang talagang a-attend. Ilan lang din dyan yung mga kasama natin sa mga Bible study at sa mga gawain sa Panginoon. Parang katulad din ito na sinasabi sa atin ating Panginoon sa Kristo. Minsan tayo ay parang tila walang relasyon sa Panginoon. Kaya nga nasabi natin, we are spiritually sick. No? Pero dahil naranasan natin yung kagalingan ng Panginoon Diyos, nagpapatuloy tayo sa Panginoon. Pero meron ding mga kapatid sa buhay natin na wala na. At yun yung nakakalungkot. At katulad ng ating pinapahayag ngayon, ito ay paggising sa buhay natin. Umaani ba ang Diyos sa buhay natin? Ibig sabihin ng pag-ani na ito, are we harvesting? Tayo ba ay nagiging daluyan ng pagpapala ng Diyos sa buhay ng ibang mga tao? Ipinapakita po rito na ang kawalan ng pasasalamat ay laganap kahit sa mga taong tinulungan ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga po, marami sa mga nakakilala sa Panginoon, o sabihin natin believer, o born-again Christian, ang nagiging issue is yung unfruitfulness. Hindi po pamumunga. Parehong biyaya ang natanggap ng 10. Tama po. Yung 10 ketungin. 9 doon ang hindi na nagbalik. Pero good, may isa pa. Pero yun na yun, ingratitude. Nagpakita ng ingratitude. At nagpapakita rin po ng pagmamaliit sa ginawa ng Diyos. Dahil kung ang ugali ng isang tao, pagkatapos niyang pinagaling, pagkatapos niyang pinagpala, pagkatapos niyang nakamtan ng bagay na ito, kakalimutan niya na ito, no? At hindi magpapasalamat sa Panginoon Diyos. Pero kung ito'y lagi nating pinasasalamatan ang buhay nating inaayos ng Panginoon Diyos, katulad ka rin po ng Samaritanong yun na bumalik sa Panginoon. Kaya nga sa buhay natin, tayo ay inihango ng Panginoon. At kung bakit ang mga Kristiyano ngayon ay patuloy na nagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos, patuloy na nakikibahagi sa mga churches, ito po yun. Ito po ang pinatutungkulan nun. Kaya nga mga kapatid, kung ikaw ngayon ay kabilang sa mga churches ng ating Panginoon sa Kristo, huwag kang magpatinag. Ipagpatuloy mo lang ang iyong ginagawa. Dahil sabi nga, nalalapit na ang panahon. Malapit na ang pagdating ng ating Panginoon Diyos. At napakahalaga po na tunghayan po natin. At ito po ay isang tanda, na nakikita natin na malapit nang dumating ang ating Panginoon Diyos. Sabi nga po doon sa 2 Timothy verse 3 and 2. Chapter 3 verse 2. Ang mga tao ay nagiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos.
Amen. Ano ho? Sabi nga po, kung nakikita natin, nasasaksihan natin yung mga pangyayaring ito, yung mga ungrateful na Christians o mga ungrateful na mga tao, bahagi po ito ng tanda ng end times o yung huling panahon. Ang kawalan ng pasasalamat. Kapag ang tao ay naging makasarili, hindi na niya nakikita ang kamay ng Diyos sa kanyang buhay. No? Ganun po nangyayari. At isang paalala sa atin. Kaya nga, the time is now. Ngayon ang panahon para mabago ang buhay natin. Baguhin natin. Kasi sabi nga, hindi natin masasabi, na blink of an eye, pwedeng this is the time. Pero Lord, sandali, hindi pa ako handa. Kaya mapapansin mo bakit yung mga tao na nagkakaroon ng karamdaman, nagkakaroon ng sakit, nagkakaroon ng mga bagay sa buhay niya. Lord, wag muna ngayon, hindi muna ngayon. Hindi pa ako handa. Bakit hindi mo gawing handa ngayon ang buhay mo? Bakit hindi mo ihanda ang sarili mo ngayon? Alam niyo kung bakit natatakot ang tao sa pagkawala? Because he is not ready. Kasi ayaw niyang maging ready. Pero lagi na tayong, sa panahon na ito, ng pagkakilala natin sa Panginoon, ito yung dapat natin pinagtutuunan. Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag kang mag-impok ng kayamanan dito sa lupa kundi sa langit. Bakit? Kasi darating ang panahon na ito at hindi natin malalaman. Tanging Diyos lang ang nakakaalam. Kaya nga, from the moment na naririnig natin, I'm sorry to say this, pero from the moment na nakikita natin, na sinasabi natin, Lord, wag muna ngayon. Hindi pa ako handa. We are ungrateful sa ginawa ng Diyos. Wala po tayong tiwala sa Diyos kung gano'n. Kasi the time is now. Simulan mong pasalamatan ng Diyos. Kailangan ng Diyos ang bungang yan. Huwag kang maging barren fruit o barren tree. Unfruitful Christian. Kaya sabi sa atin ng 1 Thessalonians 5 verse 18. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kaloob ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sabi nga doon, hindi option o optional lang ang pasasalamat. Ito po ay utos ng Diyos. Kahit sa hirap, sabi nga, may dahilan tayong magpasalamat. Halimbawa po niyan, yung paglago sa pananampalataya, pagkakataong makilala ang ating Panginoon Diyos ng mas malalim. Sa buhay natin, walang mga bagay na hindi galing sa Diyos. Sandali. Okay natin yung 1 Corinthians 4 verse 7. 1 Corinthians 4:7. Paano kayo makakahigit sa iba? Hindi ba't lahat ng sa inyo ay ibinigay lamang sa inyo ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo pinagyayabang iyon na parang hindi kaloob sa inyo? Amen. Lahat ng bagay dito sa mundo, ay kaloob ng Panginoon Diyos. Sabi nga, kung ikay kontraktor at hindi ka naman pagpapalain ng Panginoon Diyos sa kliyente, baliwala yan. Kung ikaw ay pastor at wala ka namang pagpapasturan, paano ka naging pastor? At paano may pagmamalaki yan sa iba? O ano pa man ang katatayuan mo sa buhay? Pinapaalala po rito na walang bagay sa buhay natin na hindi galing sa Diyos. Ang ingratitude ay nagmumula sa maling paniniwala. Parang praise na, ako ang may gawa nito. I did this. I do this. Imbis na
kilalanin natin ang Diyos. Praise be to God. All the glory belongs to God. Salamat sa ating Panginoon. Dahil ang lahat ng ito ay galing sa Kanya. Ang kawalan ng pasasalamat ay hindi lang simpleng pagiging walang utang na loob. Hindi po yan ganon. Sabi nga, kinakailangan nakatuon ito. No? Ayon sa Biblia, ito'y pagwawalang bahala sa kabutihan ng Diyos at pagtuon sa sarili. Ibig sabihin, nililimutan natin na sandali. Ang partner ko nga pala dito ay ang Diyos. Sandali, ako nga pala ay nakatago lang sa likuran ng ating Panginoon Diyos. Ang Lord ang sentro ng lahat ng ito sa aking buhay. Ano nga ba yung purpose ng Lord? Mga kapatid, ito po yung nagdudulot ng spiritual na pinsala sa ating relasyon sa ating Panginoon Diyos at sa ibang tao. Ikalawa. Punta po tayo doon sa ikalawa. Yung una natin ay, sabi nga, kawalan ng pasasalamat. Ang ikalawa, ano nangyayari sa mga taong ito? No? Ito po yung takot magsalita. No? Yung takot. Ano nga ba ito nangyayari? Yung, pag sinabi mo, bro, sis, ikaw mag-pray. Hindi po handa eh. Hindi po ako prepare. Mga ganon, ano. Yung takot, no? Takot magsalita, no? Ito yung pagdadalawang isip na ibahagi ang ating testimony. Sabi nga, dahil sa takot o dahil sa paghatol, pagtutol, o pagkabigo. Mga bagay na yan na nagiging dahilan. No? Dahil nakatuon pa rin sa Kanya, hindi sa Kanya. No? Tandaan po natin, hindi natin nagagawa ang pasasalamat o hindi natin nagagawa na paglingkuran ng Diyos dahil nakatuon tayo sa atin, hindi sa Kanya. Lagi nating tinitingnan anong sasabihin ng kapwa ko sa akin. Hindi ko ano yung sasabihin ng Diyos sa akin. No? Kaya nga sa pagsunod natin sa mga gawain natin sa Panginoon, mapapansin natin yan, bakit nagiging unfruitful ang isang Kristiyano kasi nakatuon tayo sa ating sarili. Hindi sa Kanya. Pero itutuon natin ang buhay natin sa Kanya, may papakita natin ang ginawa niya sa atin, sa kapwa natin. Balik ulit tayo sa isang kaibigan. Gawan po natin ng analogy para lubusan natin itong makita. Dahil yung kasinungalingang ito ay nagsasabing hindi tayo karapat-dapat o hindi natin kaya no, mga baging ito. Isipin natin ang isang mabuting kaibigan. No, isang kaibigan na naging bahagi sa pagbabago ng buhay mo. Ano ho, sabi nga, ito yung kaibigan na tinulungan kaniya sa isang mahirap na panahon o kaya naman ay nagturo siya sa iyo ng isang mahalagang aral na pagbabago o maaring nagpabago sa iyong pananaw. Sabihin natin, sobrang laki ng utang na loob mo sa kanya. At gusto mong ibahagi sa iba kung gaano siya kabuti. Ano ho? Pero, nagdadalawang isip ka. Baka kasi pagtawanan ka ng iba. Baka kasi sabihin nilang ang OA mo naman. O baka hindi ka maniwala. O baka hindi ka paniwalaan. Natatakot ka sa kanilang paghatol. Ito yung mga tao sa paligid mo. Sa paligid mo, sa kanilang pagtutol. O diba, pag nagbabahagi ka ng salita ng Panginoon Diyos sa ibang tao, yan yung naiisip mo. Baka masaktan ka. Dahil sa iyong pagkabigo. Dahil, baka masaktan ka o pagtawanan kanila. Diba, yan yung naiisip natin. Bakit hindi mo maibahagi ang salita ng Panginoon Diyos sa kapwa natin? Mga kapatid,
Ganyan din ang nararamdaman ng marami pagdating sa pagbabahagi ng kanilang testimony patungkol sa Panginoon Diyos. May mga karanasan tayo na nagpapakita ng kapangyarihan at kabutihan ng Diyos. Dahil your story, your God story, is a powerful thing na ginawa ng Diyos sa buhay mo. At hindi lang yan para sa buhay mo, kundi para dumaloy sa kapwa mo. Mga bagay na gusto nating ibahagi para maging tulong din sa iba. Kaya nga tayo, we are blessed to be a blessing. Pero, napipigilan tayo ng takot. Takot sa paghahatol ng ibang tao, takot sa pagtutol nila sa ating pananampalataya, o takot na hindi tayo paniwalaan o kaya ay pagtawanan tayo. Mga kapatid, ang takot na ito ay isang kasinungalingan na sinasabi ng kaaway. The devil itself. Isang kasinungalingan na nagsasabing hindi tayo karapat-dapat, hindi tayo sapat, o hindi natin kaya. Hindi mo kaya yan. Bago ka pa lang sa Panginoon. Hindi mo kaya yan. Hindi ka man nag-aaral ng Bible School. Hindi mo kaya yan kasi ganito ka lang. That is the devil. Pero ang totoo, mga kapatid, ang Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng lakas at kapangyarihan para ibahagi natin ang ating testimony. Hindi natin kailangan maging perpekto. Ang kailangan lang po natin ay ang ating katapatan at pagmamahal sa Diyos at sa mga tao. Sa mga taong dinadala ng Diyos sa ating buhay. Paano po yung mga taong hindi na natin nakakasama? Wala na tayong pananagutan doon. Dahil hindi mo naman pwedeng ubusin ang oras sa mga taong sa palagay mo ayaw naman nilang sumunod. Napipigilan naman yung purpose mo sa buhay. Maaring pinadaan ka lang doon ng Panginoon. Kung tutusin, mga kapatid, ang pagbabahagi ng ating testimony ay katulad ng pagre-recommend natin ng ating mabuting kaibigan o sa ating mabuting kaibigan. Kung talagang nakatutulong siya sa atin, hindi ba dapat natin siyang i-recommend sa iba para matulungan din sila? Ganun din ang ating pananampalataya. Sa amin sa construction, malaking bagay po yun. Yung may recommend ka. Laking bagay po nun. Hindi lang sa, kahit hindi mo makuha yung project. For me, malaking bagay po yun. Kaya ako nagpapasalamat ako doon sa mga kaibigan ko na kasi nga ang trabaho namin ay sa construction. Contractor po ako. At may mga kaibigan din ako pero kalimitan doon sa mga kaibigan ko, mga contractor din. Pero they're praising at ako'y nagpapasalamat doon kasi nga po nakakataba po ng puso yan na minsan yung kapwa mo contractor na nagre-recommend pa sa iyo sarap po sa puso. Parang katulad din po ito ang relasyon natin sa ating Panginoon Diyos. Kung ang Diyos ay nabago ang ating buhay, hindi ba dapat natin i-recommend din ng Diyos sa iba? Huwag nating hayaan ang takot na magdikta ng ating kilos. Magtiwala tayo sa Diyos at ibahagi natin ang ating testimony ng may tapang at pagmamahal. Ikatlo, punta tayo sa ikatlo. Pagiging makasarili. Huwag po tayo maging makasarili. Ito po yung pagpapanatili ng ating karanasan sa Diyos para sa ating sarili lamang. Yung pagiging makasarili, po natin yung gawin. Kaya nga, ibahagi natin ang ibahagi. Sa tuwing tayo umaattend ng mga Bible study, ganito, ibahagi rin natin sa iba. Hanap tayo ng mga tao na may ibabahagi natin ito. At kung nandun po tayo sa sitwasyon yon, mga kapatid, ito po ay kasinungalingan na nagsasabing ang pagpapala ay para lamang sa atin. Hindi po ganon. Kaya nga, the more na tayo ay nagiging pagpapala sa iba, the more pa rin tayo pinagpapala ng Diyos. Parable of the talents. Huwag na natin puntahan po yun. Balik ulit tayo sa analogy ng kaibigan. Isipin natin na meron tayong isang napakabuting kaibigan na laging nandyan para sa iyo. Tumutulong sa iyong mga problema at nagbibigay sa iyo ng buhay. Isang araw, natuklasan mo
na ang isang sekreto na nagpapabago sa iyong buhay. Isang bagay na alam mong nakatutulong din sa iba. Ano? Pero imbis na ibahagi mo sa iyong mga kakilala, kaibigan, kapamilya ang sekretong ito at ibahagi mo ito sa mga tao ito. Alam mong sila ay nag-i-struggle din, no? At ikaw nakalampas ka doon sa struggle na 'yon, no? Ang ginawa mo, tinago mo ito para sa iyong sarili lamang. Katulad ng buhay natin, kung hindi natin ibabahagi ang testimony ng buhay natin, paano makalalaya yung iba? Ay, totoo pa lang ang Diyos ay kumikilos. Di mo si kapatid na A, no, ay pinagaling ng Diyos. Di mo sa kapatid ni A, pinagpala ng Panginoon Diyos. Pero dahil hindi mo gustong maibahagi ito sa iba, akin lang to. Itong pagpapalang ito, sa akin lang to. No? Itong blessing na ito, sa akin lang ito. Ayaw mong ibahagi. Ayaw mong ibahagi yung kwento mo. Yan po ang katulad ng pagiging makasarili sa ating pagkikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya nga po ang buhay ng kaligtasan dapat ibinabahagi natin sa ibang tao. Binigyan tayo ng Diyos ng mga karanasan, mga pagpapala, at mga aral na alam nating makatutulong sa iba. Paano magiging impact ang buhay mo sa ibang tao para sa kapurihan ng Diyos? Mga karanasang nagpapakita ng kabutihan at pag-ibig, awa, at kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Huwag po nating itago ang mga kwento ng ginawa ng Diyos sa ating buhay, mga pagpapala ng ating Panginoon Diyos. At huwag nating isipin na ang blessing na yan ay sa atin lang. Mas maganda lahat ng kaibigan natin umuunlad, pinagpapala. Ang totoo, mga kapatid, ang pagpapala ng Diyos ay hindi lamang para sa atin. Ang kanyang pag-ibig ay para sa lahat. At ang ating mga karanasan na ibinabahagi sa pamamagitan ng ating Panginoon Diyos sa atin ay para rin sa ibang tao. At ang pagpapanatili po natin ng mga blessing para sa ating sarili lamang ay isang pagwawalang bahala sa mga taong nangangailangan ng tulong at gabay. Katulad ng kaibigan na ayaw ibahagi ang kanyang sikreto sa ibang kaibigan. No, may mga kaibigan ka ba ng ganon? Secret. Bro, paano mo ba ginawa yan? Secret. No? Mga ganon. No? Hindi rin natin dapat itago ang ating mga blessing na galing sa ating Panginoon Diyos. Ang pagiging mapagbigay ng ating mga karanasan sa ating Panginoon Diyos ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pagpapasalamat sa Kanya. Kapag nagiging bahagi tayo ng blessing ng ibang tao sa buhay natin, mga pagpapalang yan, papakita po natin yan ng pagpapasalamat sa Diyos. Kapag ibinabahagi natin ang ating mga natutunan at mga pagpapala, hindi lang natin tinutulungan ng iba, kundi nagiging instrumento din tayo ng Diyos sa pagbabago ng buhay. Tayo ay nagiging daan ng biyaya ng Diyos para sa iba. Kaya nga, mga kapatid, huwag tayong maging makasarili. Ibahagi natin ating mga blessing mula sa Diyos at sa iba. Maging isang liwanag tayo sa kanilang buhay. Kaya nga, mga kapatid, ang katotohanan dito sa ating tinatalakay nito, ito'y isang paalala po sa atin, no? Na una, maging mapagpasalamat tayo sa Diyos. Dahil ang pagpapasalamat ay isang aktibong pagpili na tumutuon sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay kahit na may mga pagsubok tayong dinaranas. Ikalawa, tawagin natin ang kanyang pangalan. Kaya nga pa, call His name, sabi ng Panginoon. Pagtawag sa pangalan ng ating Panginoon, ating Diyos Ama, Banal na Espiritu, ay isang deklarasyon ng ating pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Kaya nasasabi natin, praise God, salamat po Panginoon, pinagaling mo siya, napakabuti mo. Ito ay isang armas laban sa takot at pagdududa. It's a weapon. Why? Kasi nabigo ang kaaway sa buhay mo. Naalis sa isipan mo yung takot at pangamba. Ikatlo, pahayag
ang gawa ng Diyos sa buhay mo. Pasalamatan mo ang Diyos. Ang pagbabahagi ng ating mga testimony ay isang pagsunod sa utos ng Diyos at isang paraan ng pagpapalaganap ng mabuting balita o ng gospel o ng ebanghelyo. Tandaan mo, kung ikaw ay nagpapasalamat sa Panginoon Diyos, nagiging bahagi ka ng kabutihan ng Diyos sa buhay mo. For example, I praise God, Lord, salamat sa natanggap kong promotion. No? Na Lord, tunay na ikaw yung Diyos na walang imposible sa'yo. Ikaw yung Diyos na nagpapala at nalalaman mo yung pangangailangan na dala natin, na makatutulong sa'yo, na makatutulong sa kapwa mo, na makatutulong sa pamilya mo. At kung magagawa natin ito, mga kapatid, napapasinungalingan natin ang makasariling pananaw. Yung pagiging selfish. Paano ba tayo magbubunga? Kasi nga, ang mga Kristiyano ngayon, nagiging unfruitful. Una, linisin natin ang ating mga puso. Aminin natin ating mga kasinungalingan na naninirahan sa ating puso at tumingi po tayo ng kapatawaran at pagbabago sa Diyos. Sabi ng Panginoon, if we confess in your lips, no, at inaamin natin yung ating mga kasalanan, no, patatawarin ka niya. At yan yung paglilinis natin mga puso. Kaya nga sa ating pananalangin, we internalize, Lord, nagawa akong kasalanan ito. Nagawa akong kasamaang ito. Baguhin mo ko, Panginoon. Tulungan mo ko, Panginoon, na makaahon sa kasinungalingang ito at pang-aalipin ito sa aking buhay. Alisin mo ito sa sistema ng isipan ko at puso ko. Tanggalan mo ko ng appetite sa mga ganitong klaseng gawain. Ikalawa, magnilay-nilay sa mga gawa ng Diyos. Tingnan mo, ano nga ba yung mga dapat na ginagawa natin at kung paano natin sundin ang ating Panginoon Diyos. Alalahanin natin ang panahon na kung saan ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at pag-ibig sa ating buhay. Nung tayo ay lugmok pa sa kahirapan, nung tayo ay lugmok pa sa sakit, nung tayo ay lugmok pa sa mga katwirang baluktot. Ngayon, binago na tayo ng Panginoon. Ikatlo, magkaroon po tayo ng lakas ng loob. Manalangin para sa lakas ng loob na ibahagi ang ating testimony sa iba. Kahit nakakatakot ito. Sabi nga, ako po ilang taon na rin po ako nagpe-preach. Pero sabi ko nga po, sa tuwing po ako yung nagbabahagi, kahit everyday po, hindi lang po halata, ako po yung kinakabahan pa rin po. Dahil una, hindi ko po alam kung ano sasabihin ko. And that is honestly. Ika-4, maging mapagpakumbaba. Tanggapin po natin na hindi natin kaya ang lahat ng ito ng mag-isa. Kailangan po natin ang Holy Spirit. Lord, speak to my vocal cords. None of me and all of you. Ikaw po mangusap sa buhay ko. Ikaw mangusap sa isipan ko. Hindi ko po kaya. Mahina po ako. Kulang po ako. Punuin mo po ako, Panginoon. Hayaan mo yung salita, ang siyang mangusap sa bawat pangungusap, sa bawat pag-aaral, sa bawat gawain. At dyan tayo papasok sa 5 at 6. Magkakaroon ka ng katiyagaan. Maging matyaga. Dahil ang pagbabahagi ng ebanghelyo ay isang marathon. No, hindi sprint, hindi pabilisan po yan. Marathon. You need endurance. Kailangan po ng lakas. Maging matyaga at huwag sumuko. Mga kapatid, dyan po ako magtatapos sa atin pong tinatalakay at sa ating pagtatapos sa pamamagitan po ng ating pagsunod sa mga hakbang na ito. Maaari po nating makuha ang buong potensyal o
ng ating pinag-aralan ito sa Psalm 105 verse 1 at maging instrumento tayo ng ating Panginoon Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang kalwalhatian sa mundong ito. Ang paglalakbay mula sa puso patungo sa ani ay isang paglalakbay ng pagsunod. From our heart hanggang sa makita natin yung bunga ng Diyos. Hindi yung bunga ng kaaway. Dalawang bagay lang po yan. The fruit of the Spirit and the fruit of evil in our life. Fruit of the Holy Spirit, na nandun yung pag-ibig, Galatians 5:22-23, at yung bunga ng kaaway sa puso natin, yan yung envy, pagka-pride, yan po yun. Na nagtutukong sa isang carnal faith, ito naman isa ay spiritual faith. Ang paglalakbay natin ito mula sa ating mga pusong ito ay patungo sa ani. Mag-aani po yan. Kung susundin natin yung banal na Espiritu. Isang paglalakbay ng pagsunod at pagbabahagi at pagdadala ng pagbabago sa buhay ng iba. Maging part tayo ng story ng Diyos sa buhay ng iba. Sabi nga, kung walang nagbahagi sa atin ng salita ng Panginoon Diyos, maaring nandyan pa rin tayo sa kinatatayuan natin. Kasalanan, sakit, at pagdurusa. Purihin natin Panginoon Diyos, mga kapatid, dahil ang Panginoon Diyos ay naglalayon siya na mabago ang buhay natin, puso natin, at magkaroon ito hindi ng pagiging unfruitful, kundi isang fruitful Christian. How we spreading God's fame in our life. Kung paano natin na ipapakita ang katanyagan ng Diyos sa buhay natin. At kung paano natin nararanasan ang buhay na ibinigay ng Diyos para sa atin. Again, purihin natin Panginoon Diyos. At sa bahaging ito, nais ko naman ibigay ang aking sister wife, ang aking partner sa pagbabahagi ng God's Morning. Ang aking official partner. Yan. Ang aking wife para sa kanyang reflection sa ating tinalata. Ano? 7:02. 7:05. 7:05. God's morning. Tawarin niyo na ako. God's morning po muli mga kapatid. Ito po ang aking reflection sa ating mga pinag-aralan dito. Matuto po tayong magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng sa pagkakataon sa ating buhay. Sapagkat kung hindi po tayo marunong mag-appreciate ay mahirap po yung hindi tayo marunong magpasalamat. Maging appreciative po tayo sa lahat ng mga bagay na meron tayo. Gaya ng buhay natin. Kung anong buhay natin meron tayo, yung pamilya natin, kaibigan, katrabaho, lahat po ng yan ay dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon. Sapagkat yung mga bagay na yan ay inilaan ng Panginoon para sa atin. Lahat ng meron tayo ay ibinigay ng ating Panginoon. Kaya po dapat tayo maging mapagpasalamat sa lahat ng pagkakataon. At huwag po tayong tumingin sa mga blessings na ibinibigay sa atin ng ating kapwa. Kasi kung nakatingin po tayo sa lahat ng blessings, ang mangyayari po pag wala ng blessing, wala na ring relasyon. Wala na ring kapag po kasi yung mga nagbibigay sa atin ng mga blessing, kung wala na pong ibibigay, parang ang mangyayari po noon ay parang wala na rin kayong connection. Parang sa blessor ka sa blessing ka lang nakatingin, hindi yung sa relasyon nyo, magkaibigan or kung ano man relasyon meron kayo. Dito po ay di ba kapag po tayo ay na-appreciate sa lahat ng ginagawa natin, di po ba sa trabaho, sa pamilya, yung mga trabahong ginagawa natin kahit sa bahay na lang. Kapag tayo ay gumawa sa bahay, di po ba gusto natin na-appreciate tayo. Lalo na ng mga bata tayo, kung tayo ay gumawa ng gawaing bahay. Ipapakita natin sa ating mga magulang na ginawa ko ito, kailangang purihin ako ng aking magulang kasi ginawa ko yung bagay na to. So, ganun din po ang Panginoon sa atin. Ano po tayo ng
kapag na-appreciate po natin lahat ng bagay na ginagawa sa atin ng Panginoon, mas lalo po niya tayong binibigyan. Balik po ako doon sa magulang sa anak, kapag po, di po ba kapag sa ating mga anak, kapag na-appreciate tayo, lahat ng binibigay natin sa Kanya, lahat na lang magpapasalamat sa atin ang ating mga magulang, ay ang ating mga anak ay tuwan-tuwa tayo kasi na-appreciate nila yung mga binigay natin sa kanila. So, mas lalo natin silang bibigyan. So, iyon din po yung unang-una nating tinuturo sa ating mga anak na maging appreciative. Kung di po ba pag binigyan natin yung mga bata ng something, candy or kung ano man, sasabihin natin. Kapag hindi nag-thank you, sasabihin natin, tuturuan natin ng mag-thank you. So, yun po, sa bahay pa lang, kailangan nating turuan ng mga bata kasi kung ano po yung ginagawa natin, yun po yung na-adapt ng mga bata. Kung hindi tayo marunong magpasalamat sa lahat ng kahit maliliit na bagay, hindi rin po matututo yung mga bata. Kaya po yung mga bata ay matututo sa atin. Yung pong mga ginagawa natin, na-adapt po yun ng mga bata. So kung marunong po tayong magpasalamat sa ating Panginoon, ganun din po ang mga bata na nakasama natin sa bahay na natuturuan natin. Napaka-importante po na magpasalamat tayo sa Panginoon. Doon na lang po sa sa pagising natin sa umaga na tayo ay buhay pa, humihinga pa. Dapat po natin pagpasalamat sa Panginoon sapagkat yung iba po ay hindi na po nagigising talaga. Hindi na nila nagagawa yung mga purpose nila. Sapagkat hanggang doon na lang ang buhay nila. Hanggang doon na lang tinalaga ng Panginoon ang buhay nila. Samantalang tayo na nakakarinig pa ngayon ng mga salita ng ating Panginoon, napaka-blessed po natin. Sapagkat pwede pa nating gawin yung mga hindi natin nagawa. Kaya kagaya ng mga narinig natin kanina na kapag malapit na tayo doon sa hangganan, Lord, wag po muna. Hindi pa po ako handa. Kailan po tayo magiging handa? Ang kaaway nga po pag malakas ka naman hindi mo ginagawa. ang kamatayan po hindi po yan wala po yung pasabi, wala po yung notice, wala yung abiso. Basta lang po yan dumadating. Hindi po natin alam kung hanggang kailan tayo. Kung tayo ba ay magkakasama pa ngayon. Ngayon tayo ay magkakasama kasi nakakarinig tayo ng malakas pa tayo. Salita ng ating Panginoon, pero bukas hindi natin alam kung kumpleto pa tayo. Kasi hindi natin alam kung ano mangyayari ngayong maghapon. Kaya yun po, mga bagay na yun, dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon. Sapagkat binigyan pa tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon upang siya ay papurihan, siya ay pasalamatan sa lahat ng ibinigay niya sa atin, sa lahat ng blessing na binigay niya sa atin. Hindi lang po sa blessing, lahat po ng magagandang bagay na sa ating pamilya, yung mga pamilya natin na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, yung ating mga anak, yung ating asawa, matuto po tayo mag-appreciate. I-appreciate po natin. Pasalamatan natin ang ating mga asawa sa lahat ng ating mga ginagawa. Sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Hindi lang po yung material na bagay, hindi lang yung sa pagpo-provide, pati po doon sa mga ginagawa nila or natin sa kanila na hindi minsan po kasi hindi natin napapansin yung mga ginagawa nila kasi doon tayo nakatingin sa kung ano ang hindi nila ginagawa. Kaya po. Kaya minsan po pagka yun po yung nagiging gulo rin sa isang pamilya na bakit hindi mo to ginawa? Bakit hindi mo to ginawa? Kasi doon tayo nakatuon sa pagkakamali, sa mga hindi niya ginawa. Hindi po tayo nakatuon doon sa mga ginawa niya. Kasi hindi natin napapansin, nabablock tayo, parang nahaharangan tayo ng mga hindi ginagawa. So, yun po, matuto tayo appreciate natin sa Panginoon. At sabi nga po dito sa ating mga napag-aralan, matutong magpasalamat sa Panginoon. Huwag matakot na ibahagi sa iba ang mga ginawa ng Diyos sa atin, kagaya ng mga testimony, at huwag tayong maging makasarili. Sapagkat kung magiging makasarili po tayo wala na tayong na-appreciate, wala na tayong nakita. Ikaw na lang
ang sarili mo na lang ang nakikita mo magaling, me, myself, and I, masama po yun. Sapagkat hindi po tayo mabubuhay kung tayo'y mag-isa lang dito sa mundo. Wala pong nabubuhay na mag-isa lang sa mundo. At napakalungkot po ng bagay na iyon. Kaya matuto po tayo magpasalamat sa bawat sandali ng ating buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsama sa amin every day dito sa devotion. Sapagkat dito po sa devotion na ito, marami po tayong natututunan. Nagiging bukas po ang ating kaisipan sa lahat ng ginagawa ng ating Panginoon sa buhay natin. Kung dati po ay hindi natin na-appreciate, hindi natin napapasalamatan ang Panginoon sa ginawa ng Panginoon sa ating buhay kasi lagi tayong nakatuon sa ano ang wala sa atin, ano hinahanap natin, kung ano ang blessing ng iba sa atin. Bakit yung taong yun, di naman siya nagpaladasal pero pinagpapala siya ng Panginoon. Huwag po tayong tumingin sa mga bagay na yun kasi yung pong nakikita natin ay panlabas lang. Hindi po natin nakikita kung ano yung sa loobin niya. Hindi po natin alam, baka meron siyang battle sa kanyang kaisipan or sa anumang meron sa buhay niya. Huwag po tayong tumingin sa panglabas, kundi sa ano ang ginawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Matuto po tayo sa mga testimony ng iba. Dito po sa ating ginagawang ito, napaka-bless po natin at tayo ay namumulat sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Kasi kapag po tayo ay, dati po tayo ay bulag sa mga bagay na ito, sa mga pagkakataon na ibinigay sa atin ng Panginoon na sa mga makamundong gawain, doon po tayo nakatuon. Pero ngayon po, nagiging spiritual na tayo. Lahat na lang ng nangyayari sa atin, inire-relate natin sa Bible. Ay, napag-aralan namin to yung mga bagay na yan. So, maraming salamat po muli. Humaba na po. God bless po sa inyong lahat. Okay. So, pray ng Diyos. At ako po yung nagpapasalamat kasi first time ko to, meron 100 na star. Dito, may star. May bibigyan ng star. Ano ba ito? Paano ba ito? So, anyway. So, hindi ko alam bakit may 100 na star, no? Pero, it's my first time, no? Nakakita ng star. Kasi laging zero yan, no? Pero, ganun pa man. Kung yan ay about, hindi po tayo required magbigay ng, kung yan po ay gagastos tayo, hindi po yan required, ha? Sa atin lang ay, ang atin pong kagalakan ay magbahagi ng salita ng Panginoon Diyos. At sa kabutihan niya ay paranas natin yung pagiging sabi nga, it's a privilege na maging bahagi tayo ng kabutihan ng Diyos na through this vessel, nagagawa natin mapasalamatan at sundin kung ano yung kalooban ng Panginoon Diyos. Dahil masarap po ang magbahagi ng salita ng Panginoon Diyos. Sabi nga, it's more than enough. No? Dahil dyan mga kapatid, sa ating bahagi ito, nais ko naman i-acknowledge, sumaba nga naman tayo. No? Haba kasi nung reflection, 30 minutes. Joke lang. No? Gusto ko lang kung pasayahin ang ating mga mood dahil Sabado naman, okay naman tayo, relax naman tayo. No? May pasok ba yung iba? Ay, sorry po. Okay, so i-acknowledge na po natin ang angkan ng mga ating kapatid online na kabahagi rin po ng ating talakayang ito. Yan, sa pangunguna po, pinangunahan po tayo mula po sa lugar ng Liliw, Laguna at tayo po isinamahan ng angkan ng Arocena sa pangunguna po ni Nanay Edna. At sinundan po tayo mula po sa lugar ng San Pablo City. At tayo po ay pinangunahan mula po sa clan ng Azucena at ng Tanyo. Yan ang angkan ni Ate Carmeline. Yan, kasama natin. Na ngayon ay naglalakad sa lake. Naglalakad ba? Kasi parang maulan, no? Ayan. At syempre, sinamahan din tayo mula ulit dito sa San Pablo City. Kasama po natin si
Pastora Pe, no? Mula po sa angkan ng Andal at Artillaga. Yan. Isang mapagpalang umaga po. Yan. At sa lugar naman po ng Pampanga, yan, ang Mercado family po dyan. No? At sinamahan po tayo ni Ate Cindy. No? Good morning. Yan. Sa ating lahat. At lagi-lagi rin natin kasama yan. Ating mga kapatid na yan. No? Okay. Ayan. At mula ulit dito sa San Pablo. Yan. Kasama po natin ang pamilya po ng Nunoso. Yan. Pinangunahan po ni Ate Nela. Yan. Ganon din po dito. Tungo naman tayo sa lugar ng Villa Escudero. Kasama po natin ang Nalangin Patual family sa pangunguna ni Nanay Winnie, no? Patual, no? At sinundan po 'yan ng kanyang anak, no? Mula po sa Dubai, no? At kasama natin kahit mayroong time difference, kasama pa rin natin at nakikita ko na rin araw-araw itong kapatid na ito, no? At pagpalain ka ng Panginoon Diyos at patuloy kang pagpalain pa, no? Kasama rin natin ating kapatid si Sister Maripe Patual, no? Yan. Yung mga pagbati na nandyan, ano? Yan. At tungo naman tayo dun sa ating lugar dyan sa Bulaking Chaong, ano? Dyan sa ating church dyan sa Bulaking Chaong. Kasama natin ang mag-asawa, si Ate Marta at ang Kuya Chris, no? Artillaga family at Silang family, Malasmas family, no? Benaluz family, yan. Yan, kasama po natin nga sa pangunguna ni Ate Marta at ang Kuya Chris, no? Ayan. God's morning din po. Yan. Okay. Yan, mga prayer request kay Corazon Madriaga, kagalingan. Yan. At kasama rin natin si Sister Grace, no? Ang Biray family. Mula po sa angkan ng Bae, Laguna. Yan. Sila Brother Mike at buong family, no? Kasama rin po natin ngayon. Yan. Isang mapagpalang umaga po. Yan. At si Sister Alma Tatel, no? Sa Pila, Laguna. Yan. At ang buong Tatel family. Yan. Patiin na rin natin. Yan. At prayer request din. Siyempre, kanina nabanggit din natin kay Pastora Belma na ngayon po ay nasa ICU. Hindi ko lang po alam kung saang ospital. Pero mga parting Lucena City po yan siguro. Yan. Mamaya pag-pray din po natin. Tuloy lang po tayo sa pag-pray. At ito prayer request ulit kay Sister Alma. Okay. Yan. Oo. Opo. Yan ay pag-pray na po natin yan. Patungkol pa rin po kay Pastora Belma. Yan. Okay. Yan. Yan. Nag-send pala ng star ay si Sister Grace. Salamat, Sister, kapatid. Salamat. Okay. Salamat, kapatid. Isang praise God sa buhay mo. Okay. At buong family. Yan. Okay. Salamat. Yan. Okay. It's a love. Nako. Salamat, kapatid. Sister Grace. Purihin ng Diyos sa buhay mo. At kasama rin natin anong pala yun, no? Actually, hindi ko alam itong star na yan, ha? Pero, ganun pa man. I thank you, no? And for this, sa star na ito. And God bless sa buong family. At yan, patuloy po tayo sa pagbati, no? Sa angkan ng Malasmas at Bumbani. Sama rin natin ang aking kapatid, si Brother Rolly Malasmas, Bumbani, no? Sa araw na ito. At ang kanyang buong pamilya, no? Sila Sister Angel, si Rael at saka si Roan, no? Mga kiddos, no? At syempre kasama rin natin ang aking magandang nanay, no? Mula po sa angkan ng Getgano Mercado, no? Kasama po ako diyan. Aking nanay, Corazon Mercado.
It's a blessing mga kapatid, at dahil dyan tayo pong lahat ay manalangin. Let's all pray. O maraming Diyos na makapangyarihan, kami po Panginoon ay nagpapasalamat, Panginoon, sa muling pagtuturo mo. We acknowledge, O God, Lord, na ang iyong banal na Espiritu at siyang tunay na nagtuturo at tunay na gumagabay sa lahat ng aming iniisip, sinasabi, at sa bahaging ito na aming pag-aaral, Lord, na aming napakinggan. O Lord, ay nagpapatungkol po ito sa iyong kabutihan, sa iyong layunin upang lubos ka po naming makilala at makilala rin po namin ang iyong mabuting gawa ayon sa aming layunin, sa aming purpose, Lord, na iyong inihanda sa aming buhay. Salamat, Panginoon, dahil tinuturuan mo kami, Panginoon, na maging handa, Panginoon, sa mga bagay na parating, Panginoon, at sa mga bagay na dapat naming baguhin sa aming buhay. Sa aming mga kapatid, Panginoon, na ngayon po, Panginoon, ay dumaranas ng karamdaman, O Lord, at patuloy, Panginoon, na humihingi ng kagalingan. Lord, kami po ay naniniwala na una, ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Ikaw ang Diyos na walang imposible sa iyo. Ikaw ang Diyos na patuloy mong kayang abutin at hindi imposible ang mga bagay na ito sa iyo. Kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat dahil ikaw yung Diyos na aming ngayon nakakausap. At inalalapit po namin ang sitwasyon ng aming mga kapatid na ito sa kagalingan, O Lord, ni Pastora Belma, Corazon Madriaga, Kuya Chris, Nanay Lina, O Lord, ganun din kay Chakinay, O Lord, at sa mga kapatid namin, Panginoon, na hindi man nabanggit dito na humingi ng prayer request, O Lord, at ngayon po ay may karamdaman. Lord, kami po ay nagpapasalamat. Dahil sa panalangin ito, kami po ay patuloy na nagtitiwala na dahil sa iyong kabutihan, O Lord, ang mga kapatid namin na hindi man namin nabanggit ang mga pangalan na may karamdaman ngayon, Lord, ay pinagaling mo na. Naniniwala po kami, Panginoon, na pag ito ay aming pinaniwalaan at pinanampalatayaan, ikaw ay tutugon. At ang pagtugon ng kagalingan na aming inaasahan, Panginoon, ay amin pong natanggap na. Kaya salamat, Panginoon, sa lahat ng ito, sa iyong kagalingan, sa iyong probisyon, sa iyong pag-iingat sa bawat isa sa amin na narito, Panginoon, at mga kapatid namin na manunood pa lang ng replay, at sa bawat mga kapatid namin, Panginoon, idinadalangin namin, Panginoon, na patuloy mong pagpalain ang kalusugan, mga negosyo, trabaho, at ang buhay, Panginoon. Ang buhay namin ito, Panginoon, ay patuloy mong ilagak at ituon mo ang aming puso at isipan na ikaw ang siyang napapupurihan sa lahat ng aming ginagawa, iniisip, sinasabi, Panginoon. At patuloy kang maghari sa buhay namin ito. At ito po'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again, and together we are for Christ. Again, God's morning, everyone. And God bless po.